Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Doktor. Magtanggol po, isang manggagamot na may 25 taon ng karanasan. At ngayon, tatalakayin natin ang paksang ang tamang pagkonsumo ng protina para sa mga taong may kondisyon sa bato proteinuria. Narinig niyo na po ba mula sa inyong doktor matapos tingnan ang resulta ng inyong urinalysis ang maikling pangungusap na may protina sa iyong ihi? At mula sa sandaling iyon, ang bawat pagkain ay tila naging isang tahimik na alalahanin. Mga giliw kong tagapakinig, marami sa ating mga kababayan, matapos ang isang regular na check-up at marinig ang salitang proteinuria, ay nagsisimulang mabahala. Anumang kakainin ay pinag-iisipang mabuti. Anumang iinumin ay sinusuring maigi. May mga nagsasabi sa sarili, siguro mula ngayon, kailangan ko nang iwasan lahat ng pagkain na may protina para makasiguro. Ngunit mayroon din namang nag-iisip na, kaunti lang naman ang kinakain ko, siguro ayos lang. At karamihan sa atin ay naiipit sa pagitan ng dalawang sukdulang ito. Ang sobrang takot ay humahantong sa sobrang pag-iwas, habang ang sobrang kampante ay nagpapatuloy sa dating gawi sa pagkain. Ngunit ang katotohanan ay wala sa dalawang paraang ito. Ang pagkakaroon ng protina sa ihi ay hindi nangangahulugang kailangan mong tuluyang alisin ang protina sa iyong dieta, ngunit hindi rin ito nangangahulugang lahat ng uri ng protina ay maaari mong kainin. Ang pinakapanganib na bagay ay hindi ang kakulangan sa protina, kundi ang pagkain ng maling uri ng protina na nagiging sanhi ng sobrang pagtatrabaho ng ating mga bato na dati nang humihina. Kapag pagod na ang mga bato, mas maraming protina ang tumatagas palabas sa ihi, at sa ganoong paraan, isang paulit-ulit na siklo ang nabubuo nang hindi namamalaya ng marami sa inyo. Subukan ninyong pansinin, may mga taong kumpleto sa pagkain, hindi kinakapos sa karne at isda, ngunit ang antas ng protina sa kanilang ihi ay unti-unting tumataas sa bawat pagsusuri. Sa kabilang banda, may mga taong mas simple ang kinakain na marunong pumili ng tamang pagkukunan ng sustansya at mas nananatiling matatag ang kanilang mga resulta. Kaya naman, ang issue ay wala sa kung marami o kaunti ang kinakain, kundi nasa kung tama o mali ang kinakain. Ang layunin ng talakayan natin ngayon ay tulungan kayong maunawaan ito ng tama upang makakain kayo ng mas matalino, maprotektahan ang inyong mga bato, at mapanatili ang kalusugan at lakas para sa inyong pagtanda. Lalo na sa huling bahagi, ibabahagi ko ang isang napakahalagang prinsipyo tungkol sa tamang oras ng pagkain ng protina. Isang prinsipyo na tila simple ngunit nakatulong na sa maraming tao na unti-unting mapabuti ang kanilang mga resulta sa laboratorio nang hindi kinakailangang baguhin ng malaki ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya, kung kayo o ang inyong mga mahal sa buhay ay may protina sa ihi, sinabihan ng doktor na mahina ang bato at nalilito kung paano kakain ng protina ng tama, hinihiling ko na manatili kayo hanggang sa dulo. Malamang, sa pamamagitan lamang ng pag-aayos ng ilang pamilyar na pagkukunan ng protina, malaki na ang maibabawas na bigat sa trabaho ng inyong mga bato. At kung ito ang unang beses ninyo sa ating channel, inaanyayahan ko kayo mag-subscribe at i-on ang notification bell upang hindi ninyo makaligtaan ang mga video na nagbabahagi ng kaalaman sa kalusugan na madaling maunawaan, praktikal at angkop para sa mga nakatatanda upang matulungan kayong mamuhay ng mas may kontrol at kapayapaan sa bawat araw. Unang bahagi, ang pangunahing prinsipyo ng proseso ng pagsala ng protina. Bago tayo dumako sa bawat partikular na uri ng protina na dapat o hindi dapat kainin, nais ko kayong anyayahang huminto sandali at pagnilayan ang isang simpleng tanong na may malaking kahalagahan sa kalusugan ng ating mga bato. Nasabihan na ba kayo ng inyong doktor na may protina sa inyong ihi? Kung narinig ninyo na ang pariralang ito, malamang na naranasan ninyo rin ang pag-aalala, pagkalito at marahil takot dahil hindi ninyo alam kung ano ang nagawa ninyong mali sa inyong pagkain o pamumuhay. Ibinabahagi ko ito hindi para dagdagan ang inyong alalahanin, kundi para sabay-sabay nating maunawaan ang tunay na kalikasan ng problema. Dahil kapag nauunawaan natin ito ng tama, ang takot ay napapalitan ng pagkilos na may kontrol. Mga minamahal, upang maipaliwanag kung bakit may mga taong kumakain ng protina na nananatiling malusog,
habang ang iba ay kaunting kain lang ay tumataas na ang protina sa ihi. Kailangan nating maunawaan ang isang napakapangunahing prinsipyo ng ating katawan na madalas nating nakakaligtaan. Sa tuwing kumakain tayo ng protina, magmula man ito sa karne, isda, itlog o mga butil na pamilyar sa pagkainan ng mga Pilipino, hindi ito direktang ginagamit ng katawan. Kailangan muna itong i-breakdown sa mas maliliit na unit tulad ng mga amino acid. Ang prosesong ito ay palaging naglalabas ng mga metabolic waste product at ang ating mga bato ang may tungkuling salain ang mga duming ito mula sa dugo at ilabas sa pamamagitan ng ihi. Kapag malusog pa ang mga bato at buo pa ang kanilang mga filter mga manglok, ang proseso ng pagsala ay nagaganap ng maayos. Ang mga kinakailangang protina ay nananatili sa dugo upang magpalakas ng kalamnan at suportahan ang immunity habang ang mga dumi ay maayos na nailalabas. Ngunit habang tayo ay nagkakaedad o kapag ang mga bato ay nagkaroon na ng pinsala dahil sa alta presyon, diabetes, impeksyon o matagalang paggamit ng gamot, ang mga filter na ito ay numinipis at humihina. Sa puntong ito, bumababa ang kakayahang panatilihin ang protina sa dugo na nagiging sanhi ng pagtagas nito sa ihi at iyan ang kondisyon na tinatawag nating proteinuria o TUDAM. Ang pinakamahalagang punto na hindi na ipaliliwanag ng detalyado sa marami ay hindi lahat ng uri ng protina ay nagdudulot ng parehong bigat sa ating mga bato. May mga uri ng protina na kapag kinain ay magaan na pinoproseso ng katawan, kaunti lang ang nalilikhang dumi at hindi pinapagod ng husto ang mga bato. Ngunit mayroon ding mga protina, lalo na ang mga processed, maalat, mamantika o mahirap tunawin na kapag pumasok sa katawan ay lumilikha ng maraming metabolic waste. Pinipilit nito ang mga bato na magtrabaho ng mas matindi, mas matagal at mas madalas. Kung ito ay nauulit araw-araw, ang mga filter ng bato ay unti-unting mapapagod at ang dami ng protina na tumatagas sa ihi ay tataas sa paglipas ng panahon kahit na wala kayong nararamdamang sakit o discomfort. Bukod sa uri ng protina, isa pang mahalagang salik na madalas makaligtaan ng mga nakatatanda ay ang oras ng pagkain ng protina. Sa umaga at tanghali, habang aktibo pa ang katawan at mabilis ang metabolismo, may sapat na lakas pa ang mga bato upang iproseso ang mga dumi. Ngunit ang gabi ay oras para magpahinga ang katawan. Ang mga organo, kabilang na ang mga bato, ay pumapasok sa yugto ng paghilom at pagbawi. Kung kakain kayo ng maraming protina sa gabi, lalo na kung gabi na, pinipilit ninyong magtrabaho ang inyong mga bato laban sa kanilang natural na biological rhythm. Para sa mga bata, maaaring hindi pa ramdam ang epekto, ngunit para sa mga taong may proteinuria na, ito ay isang tahimik na pabigat na nagpapalala ng kanilang kondisyon. Higit pa rito, ang paraan ng pagluluto ay may malaking papel din. Ang protina na pinirito sa maraming mantika o tinimplahan ng maraming asin, patis o seasoning ay nagdaragdag ng sodium at iba pang additives na kailangan ding iproseso ng mga bato. Marami sa inyo ang nag-aakalang kumakain sila ng masustansya. Ngunit sa katotohanan, hindi nila namamalayan na pinapagod nila ang kanilang mga bato araw-araw. Tulad ito ng isang lumang makina na pilit pa ring pinapatakbo ng walang pahinga. Kaya, ang proteinuria ay hindi isang hatol o isang babala para kayo ay matakot at magpakagutom. Ito ay isang napakamakataong senyales mula sa inyong katawan na nagsasabing oras na para kumain ng tama, bagalan ng kaunti ang takbo ng buhay at pakinggan ang ating mga bato. Kapag alam ninyo kung paano pumili ng tamang protina, kumain ng tamang dami, sa tamang oras, at may tamang paghahanda, marami ng nakatatanda ang nakapansin na ang kanilang protina sa ihi ay naging mas matatag, mas malakas pa rin ang katawan, mas masarap ang tulog, at higit sa lahat, hindi lumalala ang kondisyon ng bato tulad ng kanilang unang kinatatakutan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang 5 mapagkukunan ng protina na magaan para sa bato. Ikalawang bahagi, 5 uri ng protina na magaan para sa mahinang bato. 1. Puti ng itlog, egg whites. Mga minamahal, kapag pinag-uusapan ang pagpili ng protina na ligtas para sa mahinang bato, madalas kong binabanggit ang puti ng itlog bilang isang perpektong halimbawa ng konsepto ng pagkain ng protina nang hindi pinapagod ang bato. Ito ay nakabase sa siyensya at sa aking karanasan sa pagsubaybay sa kalusugan ng maraming nakatatanda.
Ang puti ng itlog ay may high biological value. Ibig sabihin, halos lahat ng protina nito ay nagagamit ng katawan, kaya kaunti lamang ang nagiging dumi o metabolic waste. Para sa isang taong lampas 50 anyos, ito ay napakahalaga. Ang pagkain ng puti ng itlog sa tamang paraan ay nakakatulong sa pagpapanatili ng kalamnan at immunity nang hindi naglalagay ng malaking pressure sa mga bato. Inihahalin tulad ko ito sa isang magalang na bisita pumapasok, tumutulong at umaalis ng tahimik nang hindi nagiiwan ng pabigat sa may-ari ng bahay na siyang ating mga bato. Halos wala ring itong taba at phosphorus. Ngunit, linawin ko, ang tinutukoy ko ay ang puti ng itlog lamang. Ang pula ng itlog, egg yolk, bagamat masustansya, ay mayaman sa taba at phosphorus na maaaring maging mabigat para sa mga bato kung madalas kainin, lalo na kung mataas na ang inyong creatinine. Tamang dami. 1 hanggang 2 puti ng itlog bawat araw ay sapat na. Tamang pagluto, ang paglagaboiled o pag-steam ay ang pinakamahusay. Iwasan ang pagprito. Tamang oras. Kainin ito sa almusal o tanghalian, hindi sa gabi. Ang pagkain nito sa gabi ay pumipilit sa bato na magtrabaho sa oras ng pahinga. Iwasan. Huwag itong samahan ng maaalat na sausawan tulad ng toyo o patis. Isdang puti at walang taba, lean white fish. Ang susunod na mainam na mapagkukunan ng protina ay ang mga isdang puti at walang taba tulad ng tilapia, bangus piliin ng bahaging walang taba o lapu-lapu. Hindi kasama rito ang mga isdang mamantika, tuyo, daing o mga dilatang isda. Ang protina sa mga isdang ito ay simple at madaling tunawin, kaya kaunti lang ang nalilikhang dumi. Tamang pagluto. Ang pinakamainam na paraan ay pag-steam, paglaga o pagluto bilang sinigang o paksiw na hindi gaanong maalat. Ang pagprito sa maraming mantika o paggisa na may maraming seasoning ay nagiging pabigat sa bato. Tamang oras. Kainin ito sa tanghalian o maagang hapunan. Ang pagkain ng maalat na isda tulad ng daing o tuyo sa gabi ay isang karaniwang pagkakamali na nagpapahirap sa mga bato. Tamang dami. Kahit ito ay magaan na protina, ang sobrang dami sa isang kainan ay pabigat pa rin. Ang prinsipyo ay katamtaman lamang. 3. Tokwa, soft tofu. Marami ang nag-aakala na dahil galing sa halaman ng tokwa, maaari na itong kainin ng walang limitasyon. Ito ay isang maling akala. Ang tokwa, partikular ang malambot na uri soft o silken tofu, ay isang magandang opsyon dahil ito ay malambot at madaling tunawin. Ngunit ang kabutihan nito ay nakasalalay sa kung paano ito inihahanda. Tamang pagluto, ang pinakamahusay ay steam, ilaga o isama sa mga sabaw na hindi maalat tulad ng simpleng sabaw ng gulay. Iwasan. Ang pritong tokwa, tokwat baboy, o tokwa na isinasawsaw sa maalat na toyo na may maraming suka ay nawawalan ng benepisyo nito. Ang mantika at asin ay nagiging pabigat sa bato. Tamang dami at oras. Kumain ng katamtamang dami lamang at mas mainam sa tanghalian. Ang sobrang dami, kahit pa ito ay galing sa halaman, ay nakakapagod pa rin sa mga bato. Plain yogurt. Walang asukal. Ang plain yogurt ay madalas na hindi naiisip bilang mapagkukunan ng protina para sa mga may sakit sa bato, ngunit maaari itong isaalang-alang sa maliit na dami. Ang protina sa yogurt ay dumaan sa proseso ng fermentation, kaya ito ay mas madaling tunawin. Nakakatulong din ito sa kalusugan ng ating tiyan na hindi direktang nakakabawa sa trabaho ng mga bato. Piliin ang tama. Piliin ang plain yogurt na walang dagdag na asukal. Ang mga yogurt na may prutas o matatamis ay naglalaman ng maraming asukal na hindi mabuti. Iwasan din ang Greek yogurt dahil ito ay masyadong mataas sa protina. Tamang oras. Ang pinakamagandang oras para kumain nito ay pagkatapos ng tanghalian o bilang merienda sa hapon. Huwag na huwag itong kainin sa gabi malapit sa oras ng pagtulog. Tamang dami. Isang maliit na tasa lamang ay sapat na. Hindi ito dapat maging pangunahing pagkain, kundi pandagdag lamang. Manok na walang balatlin. Skinless chicken. Ang manok ay isang pamilyar na pagkain sa kulturang Pilipino. Ngunit dahil sa sobrang pamilyar, madalas itong niluluto sa paraang hindi malusog. Ang susi ay nasa pagpili ng parte ng manok at sa paraan ng pagluluto, piliin ng tama
Ang pinakamaganda ay ang pitso ng manok chicken breast na walang balat. Ang protina nito ay madaling tunawin kumpara sa pulang karne. Tamang pagluto. Ang pinakamalusog na paraan ay ilaga tulad ng nilagang manok, i-steam o gawing tinolang manok na hindi maalat. Iwasan ang fried chicken, lechon manok lalo na ang balat, o chicken adobo na sobrang maalat at mamantika ay nagiging mabigat na pasanin para sa mga bato. Tamang oras at dami. Kainin ito sa tanghalian at sa katamtamang dami lamang. Ang pagkain ng manok sa gabi, lalo na pagkalipas ng 7:00 ay nagpapahirap sa mga bato. Ikatlong bahagi, 5 uri ng protina na nagpapalala sa kondisyon ng bato. Ngayon, pag-usapan natin ang mga protina na dapat iwasan o limitahan dahil pinapabilis nito ang paghina ng bato. 1. Bulang karne, red meat, baka, kambing. Bagamat mayaman sa protina at iron, ang pulang karne ay lumilikha ng maraming metabolic waste na kailangang salain ng ating mga bato. Ito ay tulad ng pagbibigay ng isang napakabigat na trabaho sa isang pagod ng manggagawa. Ang mga karaniwang lutong Pinoy tulad ng beef caldereta, bulalo na maalat o inihaw na baka na maraming pampalasa ay lalong nagpapabigat dito. Hindi ito kailangang alisin ng tuluyan, ngunit hindi ito dapat maging pang-araw-araw na pagkain. 2. Mga karne na processed meats. Ito ang isa sa mga pinakamasamang uri ng protina para sa mahinang bato. Kasama rito ang hotdog, ham, longganisa, bacon at mga dilatang karne tulad ng luncheon meat o corned beef. Ang mga ito ay puno ng asin, sodium at mga preservative. Ang asin ay nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng dugo at pinipilit ang mga bato na magtrabaho ng doble. Kahit isang maliit na piraso lang araw-araw ay tahimik na sumisira sa iyong mga bato sa paglipas ng panahon. 3. Gatas at mga produktong gawa sa gatas na mataas sa protina dairy products. Ang gatas ay kilala bilang mabuti para sa buto. Ngunit para sa may mahinang bato, ang sobrang pag-inom nito ay maaaring maging problema. Ang mga produktong tulad ng keso cheese, evaporated milk o condensed milk ay mataas sa protina at lalo na sa phosphorus. Kapag mahina ang bato, hindi nito kayang ilabas ang sobrang phosphorus na naiipon sa dugo at lalong nakakasama sa mga bato. 4. Buong itlog. Whole. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang puti ng itlog ay magaan para sa bato. Ngunit ang buong itlog, lalo na kung kinakain araw-araw, ay nagiging pabigat dahil sa phosphorus na nasa pula ng itlog. Para sa isang taong may proteinuria, ang madalas na pagkain ng buong itlog ay maaaring magpalala sa kondisyon dahil sa phosphorus. Mas mainam na limitahan ang pagkain ng buong itlog sa ilang beses lang sa isang linggo, 5 protein powders at mga inuming mataas sa protina. Ito ang pinakapanganib sa lahat kung gagamitin ng mali. Maraming nakatatanda ang umiinom nito sa pag-aakalang ito ay bitamina o pampalakas, ngunit ang mga produktong ito ay naglalaman ng sobrang konsentradong protina. Ang pag-inom nito ay parang pagbuhos ng isang buong timbang trabaho sa iyong mga bato sa isang iglap lang. Para sa mahinang bato, ito ay isang malaking shock na maaaring magpabilis sa pagtagas ng protina sa ihi. Ika-4 na bahagi 3 gintong panuntunan sa pagkain ng protina. Mga minamahal, matapos nating malaman ang mabuti at masamang protina, narito ang 3 pinakamahalagang panuntunan na dapat ninyong tandaan. 1. Huwag pagsabayin ang lahat ng protina sa isang kainan. Ang mahinang bato ay takot sa biglaang bugso ng trabaho. Sa halip na kumain ng isang malaking piraso ng isda o manok sa isang upuan, mas mainam na hatiin ito. Kumain ng maliit na piraso sa tanghalian at isa pang maliit na piraso sa maagang hapunan. Ito ay nagbibigay sa bato ng sapat na oras upang iproseso ang pagkain nang hindi nabibigla. 2. Unahin ang magaang protina, limitahan ang mabigat na protina. Ang magaan na protina puti ng itlog, isdang puti, tukwa, manok na walang balat, ay dapat maging pundasyon ng inyong dieta. Ang mabigat na protina, pulang karne, processed meats, keso, ay dapat ituring na minsanan lamang, hindi pang araw-araw. Tandaan, sa ating edad, ang kalidad ay mas mahalaga kaysa sa dami. 3. Huwag kumain ng protina sa gabi late at night.
Ang gabi ay oras ng pahinga para sa ating katawan, kasama na ang ating mga bato. Ang pagkain ng protina, lalo na pagkalipas ng hapunan, ay pagpilit sa mga bato na magtrabaho sa oras na dapat sila ay nagpapahinga. Ang pinakaligtas na oras para kumain ng protina ay sa almusal, tanghalian o maagang merienda sa hapon. Pagkatapos ng hapunan, kung hindi naman kinakailangan, iwasan ng kumain pa ng anumang pagkaing may protina. Mga minamahal, ang pagkakaroon ng protina sa ihi ay hindi isang hatol. Ito ay isang paalala na ang ating mga bato ay napapagod na at kailangan ng mas maingat na pangangalaga. Hindi ninyo kailangang magutom o ihiwalay ang sarili sa salo-salo ng pamilya. Sa pamamagitan lamang ng pagpili ng tamang pagkain, pagluluto sa tamang paraan at pagkain sa tamang oras, malaki na ang maitutulong ninyo upang mapabagal ang paghina ng inyong mga bato. Simula bukas, subukan ninyong tingnan ang inyong plato. Baka sa pag-alis lang ng isang uri ng protina na hindi angkop o sa pag-aga ng inyong hapunan, pagkatapos ng ilang linggo o buwan, mararamdaman ninyo na mas magaan ang inyong pakiramdam at mas gaganda ang resulta ng inyong pagsusuri. Nais kong itanong sa inyo, sa 5 uri ng protina na nakakasama na aking binanggit, alin sa mga ito ang pinakamadalas ninyong kinakain sa araw-araw? Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba upang tayo ay magkatulungan. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang talakayang ito, mangyaring i-follow ang ating channel. Sa ating paglalakbay, patuloy ko kayong sasamahan sa pagbabahagi ng mga kaalamang pangkalusugan na madaling maunawaan at praktikal para sa ating mga nakatatanda. Maraming salamat po.